Ayan, may mga streets pa. Ito yung mga daanan ng kanilang mga main streets dito. So ayan, yun yung St. Michael Church, 1700. Ito yung daanan natin. May mga hotel na siya. Ayan. Pero may mga souvenirs dito. Souvenirs. Yung simbahan nila na St. Michael Church, 1700. May mga souvenirs shops dito. Pero napaka luma na. Yun o, mga building nila. Pero may mga tao pa nakatira dito. Ito yung simbahan nila, main street nila. Pero turista na lang nakabuhay dito. Ayan. Ito yung simbahan kanina. Tumutunog ang kumpana. Ito yung maganda ditong lugar. May mga kuwan pa dati. Yan, simbahan St. Michael. Umandar pa yung korilo niya. Ayan. Ito yung daanan. Ito yung grupo natin. May mga souvenirs dito. Sirado. Sunday kasi ngayon. Ayan. May daanan din dito. Dagat. Ito yung isa sa mga heritage ng UNESCO Šibenik dito sa Croatia. Tingnan mo yun, may mga mukha pa ng mga tao naka-design dyan. 1700s pa ito na nagawa. Simbahan yata ito. Ito yung pinaka-plaza nila. Marami ng mga turista lang yata nakabuhay dito. Ayan. Mga lumang building pero malaki pa. Ayun, may mga decoration. Saka may daanan din dito. Yan. Malaki pa ng kwan doon. Simbahan doon. Ito yung isa sa mga lumang simbahan dito. Yan o. 1700 pa. May mga sculpture din. Nakikita mo. It's like old. Ito, pinakataas niya. Ayan. Dami rin mga turista dito. Ayan. Pero na mga kwan dito. Souvenir shops din. Ayan. Mga luma na siya. Ito yung isa sa mga highlights dito. Palace at saka cathedral. Mga lumang building na ito. Pero ginagawa na nilang mga hotel. Oh yeah, there's like a glider. Yeah. Dito. Yan. Pero ginagawa nilang mga tourist spot dito. So dami pa rin turista na pumupunta dito. Ito yung mga street dito papuntang ibang building. Napakaluma. Pero may tao pa dito. Yun ang maganda. Kasi binibinta nila at saka may bumibili at pinarintalan nila. Ayan. Saka ito yung simbahan ng mga turista dito. Napakarami. Ayan. Ito yung simbahan ni St. Michael Church. 1700 pa ito ginawa. Nakatayo pa rin.
kasi gina-preserve nila. Yan. Doon may dagat na doon, kita mo yung mga restaurant. Yan. May mga item at saka souvenir shops pa rin dito, napakaganda. May mga hotel din. Ito yung mga statue dito. Oh, dear. Ito yung simbahan ng other side of the church. Ayan. Saka na maraming mga dito. Simbahan dito. Sinkata, may kakata na. May nagsisimba pa pa rin. Ayan. So ginagamit po nila dito. May mga hotel pa. Kaya na-preserve nila. Ayan, may mga hotel at mga restaurants pa dito. Dami din na dagat na yan dyan. Dyan maraming mga kunti lang mga population dito. Ayan. Simbahan dyan. Ito yung isa sa mga UNESCO preserved na mga building dito. So, may mga canyon pa dyan. Oh. Ayan. So, dito naman ay dagat na. So, napakaganda. Ganda yung kuhan yan dyan. Oh. Ayan. Doon may channel dyan na mag-traffic yung barko. Ito yung mga kasamahan natin. Layo na. Yung mga simbahan na luma pero ginagamit pa rin nila. You know, Croatia. Okay, the people from Dubrovnik, they were clever enough to buy a part of the land from another king, and that was in fact at the tamping zone between the Republic of Venice and the Free Merchant Republic of Dubrovnik. So in other words, Dubrovnik was independent, and of course they bought their freedom. Okay, most of the people say the color, and that's it, of course, the color. But it's very simple. The green olives are the green olives, and the black olives are the ripe olives. So if you leave all these green olives 2 or 3 weeks longer on the tree, all these green olives will turn into black olives. So there is no difference. In fact, there is no difference between the black and the green olives, except of course the taste, because the ripe olives they have a complete different taste. They're really greasy or oily, and of course they taste very nutty, and that should be so. They should smell like grass. They should first taste very nutty, and at the end they should be a little bit spicy. But in the last year, these new, very new
expert, but you know, the new expert, they have to be different than all the experts before. So the new experts, they say, you have to make the olive oil from the green olives, and then they make really the olive oil from from the green olives, and then if you just taste this olive oil from green olives, they say that's extra virgin, and in fact the complete say it wrong, but doesn't matter. If you taste this olive oil from green olives, then the taste is like chili pepper meets black pepper, and then they both together meets the ginger. It's very, very, very spicy and very unpleasant to eat, because afterwards you have to cough all the time, because it's too spicy and you cannot enjoy the olive oil. So, in fact, the rest of the experts, so the old experts, they harvest the olives when they're half and half on the tree or in the olive grove. A little bit, half of them green, half of them black or ripe, and then you have the best balance in the taste of the olive oil. It's nutty, but also a little bit of spicy, and of course.